Kakakuha ko lang ng ultrasound result ko na 6 na linggong buntis. Nang makita ko ang asawa ko na buhat-buhat ang kabit niya papasok sa ER, sumisigaw. Dok, tulungan niyo kami. Manganganak na ang asawa ko. Nang gabing iyon, iniwan ko ang susi sa ibabaw ng shoe cabinet at naglahong kasama ang isang lihim. Kinabukasan, pag-uwi niya ng bahay, nanginig siya nang makita ang eksena. Kung may karakter man na pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito, huwag kalimutang ibahagi ang inyong nararamdaman sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy na makapakinig ng mga kwentong totoong buhay araw-araw. Doc, tulungan niyo kami. Manganganak na ang asawa ko. Ang sigaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sakto noong ang tinta sa ultrasound paper na hawak ko ay mainit-init pa. Ang mga maliliit na letra sa papel na kanina ko pa tinititigan ng walang kurap ay biglang lumabo, na para bang may nagpahid ng manipis na hamog sa aking mga mata. Intrauterine pregnancy, 6 weeks. Ako nga pala si Maya, 29 anyos, at halos 4 na taon nang kasal kay Mark. Tanghali noon, mag-isa akong nagpunta sa San Miguel Medical Center para magpatingin dahil lampas 10 araw na akong delay. Nakaramdam ako ng matinding pagod, paninikip ng dibdib, at paminsan-minsang hilab sa puson. Si Mark ay nasa site ng construction mula pa kaninang umaga, samantalang ang biyenan ko ay laging iginigiit na ang pagkakaroon ng anak ay tanging obligasyon ko kaya wala akong sinabihan kahit sino. Balak ko sanang iuwi ang resulta, hintayin makatapos ng hapunan si Mark bago ko ilapag ang papel na ito sa harap niya. Iisipin ko sanang ito na ang pagkakataon para lumambot muli ang aming unti-unting nanlalamig na pagsasama. Ngunit ang pagkakataong iyon, bago pa man ako makapagsalita, ay dinurog na ng linyang manganganak na ang asawa ko at ibinagsak sa malamig na sahig. Ang ER ng obstetrics ay ilang hakbang lang ang layo sa maternity clinic. Nung una, napalingon lang ako dahil sa ingay ng mga gulong ng stretcher at nagkakagulong mga nurse. Ang mga bantay sa waiting area ay napatayo rin. Ilang mga buntis na nakahawak sa kanilang tiyan ang nakisilip. Tapos nakita ko si Mark. Buhat-buhat ang isang babaeng malaki ang tiyan, gusot ang suot na polo, at pawis na pawis ang noo kahit malamig ang panahon. Ang dati niyang kalmadong mukha na minsan ay may bahid ng pagka-arogante, ngayon ay namumutla sa matinding pag-aalala. Nakakapit ng mahigpit sa kwelyo niya ang babae. Magulo ang buhok na nakasampay sa balikat at umuungol ng mahina. Ang sakit. Mark, sobrang sakit. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para marinig ko ang bawat salita. Nina, hindi na bago sa akin ang pangalang iyan. Ilang beses ko na itong nakitang lumabas sa screen ng cellphone ni Mark sa mga tawag tuwing oras ng gabi. Narinig ko rin ang palusot niyang isa raw itong masipag na sales agent mula sa supplier ng materyales na sobrang dedikado sa trabaho kaya madalas tumawag kahit lagpas na sa oras. Hindi na ako nagtanong noon. Hindi dahil buo ang tiwala ko, kundi dahil may mga araw na sa sobrang pagod ng isang babae, gusto na lang niya ng tahimik na hapunan. Isang nurse ang tumakbo para alalayan ang babae mula sa mga bisig niya. Nagmamadali ang boses. Sir, pakiasikaso po muna ang admission. Ilang weeks na po ang tiyan. May record po ba siya rito? Hindi pa rin binibitawan ni Mark ang babae. Yumuko siya para hawakan ang likod ni Nina at mabilis na nagsalita, garalgal ang boses. Ipasok niyo muna ang asawa ko. Hindi problema ang pera. Isusunod ko na lang ang records. Ang salitang asawa ko, sa pangalawang pagkakataon, ay mas madaling lumabas kaysa noong una. Biglang lumuwag ang hawak ko sa ultrasound result. Nahulog ang papel sa hita ko, dumausdos, at sumabit sa gilid ng bag ko. Bahagyang kumaskas ang gilid ng papel sa balat ko. Hindi naman masyadong masakit. Pero yumuko pa rin ako para pulutin ito. Na parang iyon ang pinakamahalagang bagay na dapat kong gawin sa mga sandaling iyon. Sa makintab na puting sahig, nagkapatong-patong ang mga anino ng mga taong nagmamadali. Isang pares ng puting sapatos ng nurse ang dumaan sa mismong unahan ko. May sumigaw ng tabi po para sa pasyente. May nagtanong kung nakapirma na ba sa waiver. Ang mga tunog na iyon ay naging isang magulong ingay. Samantala, nanatili akong nakaupo sa asul na plastic chair. Matigas ang likod at ang lalamunan ko ay parang may nakabara na yelo. Hindi ako nakita ni Mark o marahil hindi niya inisip na naroon ako. Wala pang 10 hakbang ang layo niya sa akin. Ang gray na jacket niya ay nakapatong sa balikat ni Nina. Ang mga kamay na minsan ay humawak sa akin noong pumirma kami ng marriage contract
na minsan ay malamang na naghimay ng hipon para sa akin noong unang taon ng aming kasal, ngayon ay mahigpit na nakahawak sa pulso ng ibang babae, na parang sa sandaling lumuwag ito ay mawawala siya. Pinasok si Nina ng mga nurse, sumabay si Mark sa stretcher, yumuko at bumulong. Kaya mo yan, nandito lang ako, konti na lang. Umiiyak na kumapit si Nina. Huwag mo akong iiwan, Mark. Hindi kita iiwan. Ang tatlong salitang iyon na kasinggaan ng hininga ay parang napakabigat na dumagan sa dibdib ko. Isang batang nurse ang dumaan, tiningnan ang papel na hawak ko at nagpaalala. Ma'am, hintayin niyo na lang po tawagin kayo ng doktor para sa result. 6 weeks pa lang po. Kailangan niyo pong mag-relax. Huwag po kayong mag-stress. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Siguro sobrang kakaiba ng itsura ko noong oras na iyon dahil napahinto siya. Saglit na may pagtataka sa mga mata niya, parang gustong magtanong, pero may tumawag sa kanya mula sa likod kaya nagmamadali siyang umalis. Mag-relax. Tiningnan ko ang mga salitang 6 na linggo sa ultrasound, itim na tinta, malamig at malinaw. 10 minuto ang nakakalipas. Nang sabihin ng doktor na nasa matris na ang bata, sobrang bilis ng tibok ng puso ko at pinagpawisan ang mga palad ko. Hinawakan ko pa ang tiyan ko. Nahihiya at natatawa dahil patag pa rin ito, walang anumang senyales ng isang maliit na buhay. Sa isip ko noon, nakita ko ang mukha ni Mark, naisip ko na baka matulala siya ng ilang segundo, tapos ngingiti, o baka mas speechless, o baka tarantang magtanong kung ano ang gusto kong kainin at bawal kainin. Kahit pa nitong nakaraang 4 na taon ay marami na kaming naging distansya, naging inosente pa rin akong umasa na dumating ang batang ito sa tamang panahon. Hindi ito isang tali para itali ang sinuman, pero baka maging isang maliit na ilaw sa bahay na matagal nang madilim. Pero ang ilaw pala na iyon, sa akin lang sisindi. Sa loob ng ER, nakita ko ang anino ni Mark sa salamin ng pinto. Yumuko siya para pumirma. May inabot na ballpen ang nurse. Mabilis niyang kinuha, hindi na binasa. At sunod-sunod na nagtanong, safe ba siya? Kailangan ba i-CS agad? Dapat ligtas silang dalawa. Ang mag-ina ko. Ligtas ang mag-ina ko. Napangiti ako ng napakahina. Ang tawa na iyon ay lumabas mula sa lalamunan ko. Tuyo at napakahina na nilamon ng boses mula sa speaker na nagtatawag ng numero. Lumabas ang pangalan ko sa screen, Patient Maya, Room 3. 2 beses tinawag ng speaker ang pangalan ko. Kinalabit ako ng katabi ko. Miss, ikaw na po. Tumayo ako, pero hindi ako naglakad papunta sa klinik. Umatras ang mga paa ko. Isang hakbang pa. Tiniklop ko ng 2 ang ultrasound paper. Tapos tiniklop pa ulit, ramdam ng mga daliri ko ang gilid nito. Isiniksik ko ito ng malalim sa bulsa ng jacket ko. Na parang kapag nakita ito ng mundo, malalaman nila kung gaano ako naging isang malaking katatawanan. Nagring ang cellphone ko. Pangalan ni Mark ang nakalagay. Ang pangalan niya ay umiilaw sa itim na background, nanginginig sa palad ko. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo pa rin siya sa harap ng ER. Nakadikit ang phone sa tainga. Nakatitig sa pinto kung saan pinasok si Nina. Hindi ko sinagot. Namatay ang tawag at sinundan ng isang text. May emergency ako sa ospital. Mag-usap tayo mamayang gabi. Matagal kong tiningnan ang text na iyon. Siguro naisip niya na nangako siyang isasama akong kumain kasama ang mama niya o may kailangan siyang ipahanda sa akin sa bahay. O baka naman nakasanayan na lang niyang mag-text para panatilihin ang imahe ng isang kasal na hindi pa niya tuluyang binibitawan. Dampi ang daliri ko sa screen. Balak sanang mag-type, sino yung nasa loob? Sino yung asawa mo? At ano ako? Umikot ang 3 tanong na iyon sa isip ko. Lahat mabibigat. Pero sa huli, ang screen ay nag-reflect lang ng aking mga mapupulang mata. Nilock ko ang phone at inihulog sa bag. Bumukas ang pinto ng ER, isang lalaking doktor ang lumabas at may itinanong. Agad na lumapit si Mark, tensyonado ang katawan, nakinig at tumango-tango bago bumalik sa admission counter. Ang distansya namin ay hindi pa naging ganito kalapit, pero hindi rin naging ganito kalayo. Isang middle-aged na babae sa tapat ko ang tumingin kay Mark at sinabi sa katabi niya, "Grabe mag-alaga ang lalaking yan sa asawa niya, no? Binuhat pa papuntang ER, walang kulay ang mukha sa kaba." Sumagot ang isa. Bihira na ang ganyang mga lalaki ngayon. Ibinaba ko ang tingin ko. Bumaon ang mga kuko ko sa strap ng bag hanggang sa mamutla ito. Ang sakit sa dulo ng mga daliri ko ang tumulong sa akin para makatayo ng mas matatag kaysa sa sakit sa dibdib ko. Walang nakakaalam na ako ang legal na asawa ng lalaking iyon.
Walang nakakaalam na sa bulsa ko ay mayroon ding papel na nagbabalita na may isang bata na dumating at mas lalong walang nakakaalam na ang batang iyon ay hindi pa man lang nabigyan ng pagkakataong tawagin ng ama niya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa elevator. Ang salamin ng ospital ay nagpakita ng refleksyon ng isang babaeng naka-beige na jacket, nakatali ang buhok at namumutla ang mukha. Hindi ako mukhang isang taong nakatanggap lang ng magandang balita, hindi rin ako mukhang isang taong katataksil lang ng asawa, mukha lang akong pasyenteng naliligaw. Yakap ang bag at naglalakad ng maingat na parang sa isang maling hakbang, madudurog ang lahat sa loob ko. Pagbaba ko sa ground floor, ang amoy ng alkohol ay unti-unting napalitan ng amoy ng usok at malamig na hangin ng hapon sa Metro Manila. Sa labas ng ospital, nakapila ang mga taxi na naghihintay ng pasahero. May mga nagtitinda ng taho at kwek-kwek na nakasilong sa gilid. Isang batang mag-asawa ang bumaba ng sasakyan. Inaalalayan ng mister ang asawa niya. Nagrereklamo pa ang mister habang isinasara ang zipper ng jacket ng asawa. Sabi ko naman sa'yo, mag-jacket ka. Ang kulit mo talaga. Ang ordinaryong linyang iyon ay mas nagpaluha sa akin kaysa sa sigaw ni Mark kanina. Tumayo ako sa silong ng ilang sandali para hayaang pumasok ang hangin sa kwelyo ko. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Mark ulit. Sa pagkakataong ito, pinatay ko na. Isang taxi ang huminto sa harap ko, binaba ng driver ang bintana. Ma'am, sakay po. Binuksan ko ang pinto, sumakay, at ibinigay ang address ng Greenview Condo sa Ortigas. Ang boses ko ay kakaibang kalmado, hindi nanginginig, hindi basag, hindi garalgal. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror, tahimik na nagsignal. Umandar ang sasakyan, naiwan ang ospital sa likuran, ang asul at puting signboard ay unti-unting lumabo sa bintana. Sa bulsa ng jacket ko, nakadaga ng ultrasound paper sa dibdib ko. Tuwing tatalbog ang sasakyan, hinahawakan ko ito. Hindi dahil takot akong mawala, kundi dahil natatakot akong makalimutan ko na sa kabila ng lahat ng panlalamig na ito, may isang maliit na bagay na nangangailangan ng pagiging matatag ko. Traffic dahil uwian na, maingay ang busina ng mga motor, sigaw ng mga nagtitinda sa kalye, at nagring ang phone ng driver bago ito pinatay. Maingay pa rin ang Maynila. Walang pakialam kung may pusong nadudurog, hindi ito hihinto kahit isang segundo. Tiningnan ko ang mga tao sa labas ng bintana. Isang batang babae ang yakap-yakap ang bouquet ng bulaklak sa likod ng motor ng boyfriend niya, nakangiting umiiwas sa hangin. Isang nanay ang nag-aangkas sa anak pauwi galing eskwela. Nakatulog ang bata, ang bag niya ay mahinang tumatama sa likod ng nanay. Ang mga eksenang iyon ay dumaan sa paningin ko na parang mga kwento ng ibang tao, samantalang ako ay nakaupo sa loob, sobrang guwang ng pakiramdam, na pati ang tunog ng zipper ng bag ko ay dinig na dinig ko. Madilim na nang makarating ako sa kondo. Si Kuya Guard sa lobby ay nanonood ng basketball sa phone niya. Nang makita akong pumasok, nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Mamaya, aga niyo po yata ngayon? Tumango ako. Opo kuya, medyo masama pakiramdam ko. Wala pa si Sir Mark eh. Kaninang hapon may kasama siyang buntis na umakyat para kumuha ng gamit. Akala ko kamag-anak niyo. Napahinto ako sa tapat ng elevator. Tuloy-tuloy pa ring nagsalita si Kuya Guard. Naka-pink na tsinelas, mukhang bata pa. May bit-bit pang mga gamit pang baby si Sir Mark pababa ng sasakyan. May manganganak ba sa pamilya niyo, ma'am? Bumukas ang pinto ng elevator na may mahinang ting. Hindi ako agad sumagot. Isang lalaking may buhat na kahon ang lumabas, muntik nang masagi ang balikat ko at mabilis na nagsorry. Umatras ako ng konti. Narinig kong lumabas ng kalmado ang boses ko. Ah, opo. Baka nga po. Umakyat ang elevator sa 16th floor. Ang mga pulang numero ay nag-iiba. Mag-isa akong nakatayo sa loob. Tinitingnan ang mukha ko sa malabong stainless steel na dingding. Walang kulay ang labi ko. Nakabagsak ang dalawang kamay ko. Pero ang mga dulo ng daliri ko ay nakatikom na parang may hawak na hindi nakikitang bagay. Ang unit namin ni Mark ay nasa dulo ng pasilyo. Sa harap ng pinto ay may snake plant na binili ko noong unang taon namin. Sabi noon ni Mark, madali daw itong mabuhay. Parang ako, hindi kailangang masyadong alagaan pero laging berde. Natawa pa ako sa sinabi niyang iyon. Naisip ko na lang na may mga taong pumipili ng madaling buhayin hindi dahil mahal nila, kundi dahil ayaw nilang mag-effort sa pag-aalaga. Ang passcode ay petsa pa rin ng kasal namin. Pinindot ko ang mga numero. Pagkabukas ng pinto,
Ang pamilyar na amoy ng fabric conditioner ay nahaluan ng matamis at kakaibang pabango. Bumukas ang sensor light, maliwanag na nakita ang light brown na shoe rack. Ang itim kong flat shoes ay nasa pinakailalim na layer, katabi ng leather shoes ni Mark. Pero sa itaas mismo, sa lugar kung saan ko palaging inilalagay ang tsinelas ko pambahay, mayroong isang bagong pares ng pink na fluffy slippers na mas maliit ng isang size sa paa ko. May dalawang malalambot na puting ribbon pa sa dulo ng tsinelas, sobrang linis na parang kalalabas lang mula sa plastic kaninang umaga. Ang pink na tsinelas ay nasa mismong puwesto ng tsinelas ko. Sa bahay na ito, hindi masyadong napapansin ni Mark ang mga maliliit na bagay. Baka hindi niya alam kung ano ang kulay ng tuwalya ko, hindi niya alam kung anong pabango ang allergic ako, at lalong hindi niya alam kung saan ko tinatago ang spare key. Pero iba ang puwesto ng mga gamit sa shoe rack, dahil tinuruan ako ng mama niya noong unang araw ko pa lang bilang manugang na dapat malinis ang bahay. Pagpasok daw ng bisita at nakita ang shoe rack, malalaman na agad kung marunong mag-asikaso ang babae sa bahay. 4 na taon kong pinanatiling malinis ang shoe rack na iyon. Pero isang pares lang ng pink na tsinelas ang inilagay, biglang parang hindi ko nakilala ang sarili kong bahay. Sumara ang pinto sa likod ko. Yumuko ako para tanggalin ang sapatos ko. Hindi ko isinuot ang pink na tsinelas, hindi ko rin kinuha ang tsinelas ko. Tinapak ko ang mga paa kong nakamedyas sa malamig na tiles. Ang lamig na gumapang mula sa talampakan ko paakyat sa tuhod ko ang mas nagpagising sa akin. Bukas pa rin ang ilaw sa sala. Sa sofa, nakasampay ang dark blue na suit jacket ni Mark. Sa tabi nito, may isang pink na silk shawl na nakakalat na parang aksidenteng nahulog. Tiningnan ko ito sandali at na-realize na doon nang gagaling ang matamis na amoy sa bahay. Hindi amoy ko. Sa coffee table, may kalahating baso pa ng gatas na naiwan. Katabi ng baso, isang paper bag mula sa isang baby store. Nakikita sa loob ang pacifier, lampin, at ilang pares ng light blue na mittens. Nakasiksik ang resibo sa loob, nakalitaw ang isang kanto. Hinila ko ito. Customer, Nina. Ang huling 4 na numero ng phone number ay kapareho ng sinabi ni Mark na business number niya. Ang petsa ng pagbili ay kaninang umaga. Ibinalik ko ang resibo sa pwesto. Hindi nanginginig ang kamay ko gaya ng inakala ko. Siguro kapag ang isang tao ay sinaksak na sa ospital, ang mga maliliit na hiwa pag uwi sa bahay ay nagsisilbi na lamang kumpirmasyon na totoo ang kutsilyong iyon. Sa kusina, ang kaldero ng lugaw ay nasa ibabaw pa ng induction cooker. Sa tabi nito ay may hiniwang luya, brown sugar, at ilang itlog. Sinabi noon ng biyenan ko na ang babaeng kapapanganak lang ay dapat kumain ng maayos, iwasan ang hangin at lamig. Nung nilagnat ako ng halos 40 degrees noong nakaraang taglamig, sinabi lang niya na simpleng sipon lang iyon, uminom ng gamot, bumangon at magluto. Huwag daw masyadong maarte ang mga babae. Mainit pa ang takip ng kaldero. Siguradong nandito lang siya kanina, bago siya dinala ni Mark sa ospital. Naglakad ako papunta sa sala. Maingat ang mga hakbang. Ang kondo ay nasa 70 square meters, 2 kwarto, isang balcony na nakaharap sa kalsada, at open kitchen. Noong bago pa lang kaming kasal, sabi ni Mark, gusto niyang bumili ng bahay na medyo malayo sa sentro para tahimik. Ang down payment ay galing sa ipon ko at sa suporta ng kumpanya naming Lopez Group. Pero sa titulo, sabi ni Mark ipangalan sa aming dalawa para walang sumbatan. Naniwala ako. Naniwala ako na kahit nang dalhin na niya ang trabaho, kaibigan, at pati na rin ang mga sikreto niya sa bahay makalipas ang ilang taon, naisip ko na kailangan ko lang magpasensya at lilipas din ang lahat. Nakaawang ang pinto ng kwarto. Sa loob, pinalitan na ang bedsheet ng kulay cream na hindi ko gusto. Sa vanity table, may isang pearl hair clip, masyadong pambata para sa akin. Bukas ang isang pinto ng cabinet, nandoon pa rin ang mga damit ko sa kaliwa, mga blusa, palda pang opisina, at ilang manipis na sweater. Pero siksik na siksik ang mga ito para magbigay daan sa isang bagong espasyo na amoy mothballs at ibang pabango. Sa pinakailalim na drawer ay may 3 pink na plastic box. Lumuhod ako sa harap ng cabinet, medyo nangangalay ang mga tuhod, at medyo kumikirot ang puson, dahilan para mapahawak ako sa tiyan ko. Napakaliit mo pa, pero itong bahay na ito ay may puwang na para sa ibang babaeng manganganak. Hindi nakalock ang unang box, kailangan lang hilahin para mabuksan, pero tumigil ang daliri ko sa gilid. Sa huli, hindi ko na inangat. Hindi na kailangan. Nagdala na siya ng gamit papunta mismo sa kwarto ko,
Nilagay ang tsinelas niya sa shoe rack ko at nagluto ng lugaw sa kusina ko. Ano man ang laman ng box, damit man, makeup o papeles, wala na itong mababago. Tumayo ako at naglakad papunta sa dulo ng kama para kunin ang maleta ko. Ang gray na maleta ay nasa sulok. May manipis na alikabok ang mga gulong. Huling ginamit ko ito noong pumunta kaming Boracay, 2 taon na ang nakakaraan. Nang hawakan pa ni Mark ang kamay ko sa dalampasigan at sinabing kapag nagkaanak na kami, dadalhin niya ito para makita ang dagat. Ngayon, kapag naaalala ko ang pangakong iyon, hindi na masakit, parang kwento na lang ito ng ibang tao. Sumabit ang zipper sa kanto. Hindi ko mahila, yumuko ako at hinila ulit. Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog sa kwarto. Walang nakarinig. Sa bahay na ito na palagi akong takot na makabasag ng plato dahil sasabihan akong burara ng biyanan ko, ngayon ay tahimik para bigyan ako ng pagkakataong ligpitin ang sarili ko palabas. Tinitiklop ko ng maayos ang mga damit ko. Pinili ko ang mga simpleng damit na kasya sa ilang araw. Jacket, underwear, isang set ng corporate attire, insurance passbook, at personal IDs. Sa drawer ng bedside table ay nandun ang ID ko, passport, marriage certificate, at ilang bank cards. Kinuha ko lahat at inilagay sa bag. Inilabas ko ang ultrasound result mula sa bulsa ko. Tiningnan ko ito sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kwarto. 6 weeks, nasa gitna ng mga medical terms. May isinulat ang doktor na follow-up check-up makalipas ang 2 linggo. Folic acid, at iwasan ang stress. Huminga ako ng malalim, mas maingat kong itinupi ang papel kaysa noong nasa ospital. Inilagay ko sa isang hiwalay na compartment ng bag ko. Sa ibabaw ng bedside table ay nandoon ang wedding picture namin ni Mark. Ang silver na frame ay medyo nangingitim na. Sa litrato, nakasuot ako ng puting wedding gown, nakangiti ng abot mata, si Mark ay nasa tabi ko, nakahawak sa bewang ko, mukhang seryoso at malambing. Pinuri ng biyenan ko ang picture na iyon dahil mukha raw matagumpay na lalaki si Mark, at ako naman ay mukhang masunuring asawa. Kinuha ko ang frame, malamig ang salamin sa palad ko. Noong araw na iyon sa dressing room, bumulong si Ate Hazel sa akin. Sigurado ka na ba? Mukhang mabait si Mark pero mahigpit ang mama niya. Tumawa ako noon. Basta mahal ako ni Mark, okay na. Isang sagot na sobrang bata at sobrang tanga. Itinob ko ang frame sa lamesa na parang itinatago ang isang mukhang ayoko nang makita. Biglang nagring ang landline sa sala. Ang lumang tunog na iyon ay bumasag sa katahimikan ng kondo at nagpakaba sa puso ko. Bihirang gamitin ni Mark ang landline. Tanging ang mama lang niya ang minsan ay tumatawag kapag hindi ako makontak sa cellphone. Nakatayo ako sa kwarto. Hinintay magring ng 7 beses hanggang sa mamatay. Makalipas ang ilang sandali, umilaw ang cellphone ko. Mama Carmen. Tiningnan ko ang screen hanggang sa namatay ang tawag at may pumasok na voice message. Maya, nasaan ka ba at hindi mo sinasagot? Busy si Mark sa ospital, huwag ka nang mag-inarte. May magandang balita sa pamilya. Bilang asawa, matuto kang lumugar. Hindi ko pinakinggan ulit ang mensahe. Screenshot lang at inisave sa isang bagong folder na pinangalanan kong ebidensya. Napahinto ako nang makita ko ang salitang iyon. Siguro mula sa sandaling iyon, hindi ko na inisip na nagtatampo lang ako. Ang taong nagtatampo ay naghihintay na suyuin, samantalang ako, nangongolekta na ng ebidensya, papeles, at nang natitira kong dignidad. Si Manang Rosa, ang part-time maid namin na nakasave sa contacts ko. Tumawag ako, ilang ring bago may sumagot. Maingay ang background dahil sa mga sasakyan. Ma'am Maya, may lilinisin po ba ako dyan ngayon? Wala po, Manang. Tiningnan ko ang buong kwarto. Mabagal akong nagsalita. Mula bukas, wag na po kayong pumunta ng bahay. I-transfer ko na lang po ang sahod nyo ngayon buwan, plus half month bilang pasasalamat ko po. Tumahimik si Manang Rosa ng ilang segundo. May problema po ba, ma'am? Kaninang hapon kasi si Ma'am Nina. Huminto ang linya niya. Hindi na ako nagtanong kung bakit niya alam ang pangalan ni Nina. Ang mga kasambahay, madalas ang unang nakakakita sa mga sikretong gustong itago ng mga amo, wala lang silang karapatang magsalita. Wala pong problema, Manang. Mas kalmado ang boses ko kaysa sa iniisip ko. Kung tatanungin po kayo ni Sir Mark o ng mama niya, sabihin niyo lang ang totoo, na pinahinto ko na kayo. Wala na kayong dadagdag. Huwag na po kayong madamay sa problema ng bahay namin. Bumuntong hininga ng malalim si Manang Rosa. Ma'am Maya, mag-ingat po kayo lagi. Namumutla po kayo lately.
Ang hindi inaasahang pag-aalalang iyon ay nagpabara sa lalamunan ko. Sa buong panahon ng pagiging manugang ko, minsan ay nakikita ng ibang tao kung gaano ako kapagod, habang ang mga tao sa loob ng bahay ay nakikitang hindi pa rin ako sapat. Opo, salamat po Manang. Binaba ko ang tawag, binuksan ang banking app, at nag-transfer agad kay Manang Rosa. Lumabas ang transaction successful. Isang maliit na bagay ang natapos, mas gumaan ang pakiramdam ko. Sa ibabaw ng study table ni Mark, may mga kumpol ng company folders na nakahalo sa mga condo documents. Hindi ko ginalaw ang mga personal files niya. Ang mga documents tungkol sa Chua Enterprises ay kinunan ko lang ng picture ng cover at location para, kapag kailangan ng abogado, alam nilang naroon iyon. Para sa mga personal documents, kopya ng contract to sell ng condo, at mga investment portfolios na nakapangalan sa akin, matagal ko na itong kinuha. Pinapaalalahanan ako dati ni Ken mula sa Lopez Group na magtago ng hiwalay na soft at hard copy. Noong oras na iyon, naisip kong masyado siyang nag-iisip ng malayo, pero ngayong gabi, ang pagiging advance mag-isip niya ang naging salbabida ko. 11:00 na ng gabi, ang pagpatak ng segundo ng orasan sa sala ay dinig na dinig. Hinila ko ang maleta palabas. Ang mga gulong ay tumutunog sa mga tiles. Tinanggal ko ang susi sa bag ko at inilagay sa shoe rack, sa tabi ng pink na tsinelas. Kumuha ako ng sticky note mula sa drawer sa pinto at tahimik na nagsulat. Wala akong kinuha sa mga gamit nyo. Ang akin, wag ninyong pakialaman. Hindi nanginginig ang sulat ko. Tiningnan ko ang linya. Masyadong maikli para sa halos 4 na taon ng pagiging asawa, pero sapat na para sa isang pag-alis na hindi na kailangan ng saksi. Bumukas ang pinto, pumasok ang hangin mula sa hallway, kaya medyo lumipad ang dulo ng sticky note. Hinila ko ang maleta palabas, nilock ang pinto gamit ang access card, at idinikit ito sa ibabaw ng shoe rack, sa puwang ng pintong hindi pa tuluyang nakasara. Nang sumara ang pinto na may halatang click, ang natira na lang sa loob ay ang pink na tsinelas, ang kakaibang shawl, ang nakataob na wedding picture, at ang lumalamig na amoy ng lugaw sa kusina. Walang tao sa 16th floor hallway. Ang sensor lights ay umiilaw kasabay ng paglalakad ko at namamatay sa likuran ko. Sa pader, humahaba ang anino ko sa tabi ng maleta. Habang dumadaan ako sa kabilang unit, nakarinig ako ng boses mula sa TV, isang comedy show kung saan malakas na tumatawa ang mga manonood. Ang tawanan na iyon ang nagmukhang mas malaking joke sa gabi ko ngayon. Pababa ng lobby, nasa duty room pa rin si Kuya Guard. Pagkakita niya sa akin hila-hila ang maleta, nagulat siya at binuksan ang glass door. Ma'am Maya, business trip po ba? Ang gabi na ah? Huminto ako ng ilang segundo. Dati, tuwing aalis ako, natatakot akong may magtanong, natatakot magpaliwanag, natatakot na mapahiya ang pamilya ng asawa ko. Pero kapag ang kasal ay binaboy na mismo ng taong nasa loob nito, ang taong nagtatangkang mag-save face ay nagiging mukhang kahiya-hiya. Opo kuya, may lakad lang ng ilang araw. Sagot ko. Tiningnan niya ang maleta at ang mukha ko. Marahil gusto niyang magtanong pa, pero tumango na lang siya. Ingat po sa biyahe ma'am, malamig po ngayon. Salamat. Sa labas ng kondo, mas malakas ang ihip ng hangin. Ang puno ng nara sa gilid ay kumakaluskos. Ilang tuyong dahon ang sumama sa gulong ng maleta. Habang nagaantay ako ng sasakyan, sunod-sunod na umilaw ang phone ko. 2 tawag mula kay Mark. Malamang galing sa ospital. Sumingit ang mga text niya sa notifications. Nasa bahay ka na ba? May kailangan akong asikasuhin. Huwag kang makinig sa mga chismis. Maya, bakit hindi mo sinasagot? Binasa ko ang bawat linya. Ang pinakakakaibang pakiramdam ay hindi ang sakit, kundi ang ma-realize na iniisip pa rin ng lalaking iyon na may karapatan siyang sabihan akong huwag makinig. Habang ang sariling mga mata ko na mismo ang nakasaksi sa lahat, isang silver na sasakyan ang huminto sa gate. Ibinaba ng driver ang bintana at tinanong ang pangalan ko. Kinumpirma ko, at ako na mismo ang nagbuhat ng maleta ko sa likod. Pababa na sana ang driver para tulungan ako, pero umiling ako. Okay lang po, kaya ko. Nang sabihin ko iyon, biglang nangilid ang luha ko. Hindi dahil mabigat ang maleta, kundi dahil sa maraming taon. Nakalimutan kong kaya ko naman pala talagang gawin ang maraming bagay mag-isa. Umalis ang sasakyan sa kondo. Mula sa bintana, naiwan sa likuran ang Greenview Building. Ang bawat bintanang may ilaw ay parang mga maliliit na kahon na naglalaman ng buhay ng ibang tao. Siguro mamaya,
Uuwi na si Mark. Siguro makikita niya ang susi, ang note, ang bawas na damit sa cabinet, at magsisimula siyang tumawag ng madalas. Siguro magagalit muna siya bago siya matakot, dahil ang isang katulad ni Mark ay sanay na isipin na ang lahat ay laging nasa kontrol niya. Ramdam ko ang umbok ng ultrasound paper sa bulsa ng jacket ko, idinikit ko ang kamay ko para hawakan ito. Ang puson ko ay bahagyang kumikirot pero hindi masakit. Parang isang maliit na paalala lang na ngayong gabi, hindi na ako nag-iisa. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, may isang inosenteng buhay na tahimik na inilalaan ang buong tiwala niya sa akin. Kababas pa lang ng sasakyan sa gate nang umilaw ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, hindi si Mark. Lumabas ang dalawang salita sa screen, Mama Carmen. Tiningnan ko ang pangalang iyon hanggang sa halos matapos na ang ring. Sa loob ng sasakyan, napakahina ng radyo ng driver, monotonous ang boses ng reporter na nagbabasa ng traffic update. Inslide ko ang daliri ko para patayin ang tawag. Naging tahimik ito. Itinub ko ang phone sa hita ko. Humarap ako at tumingin sa bintana. Malamig ang gabing iyon sa Maynila. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong nasa tamang direksyon na ako. Ang pinili kong budget hotel ay nasa isang maliit na kalsada malapit sa highway. Ang asul na signboard ay kupas na sa ulan at araw. Sa loob ng kwarto, may isang double bed, isang maliit na aparador, maliit na mesa, at isang dim na lampshade na kumukurap-kurap. Inilapag ko ang maleta ko sa paanan ng kama. Hinubad ang jacket ko, isinabit ito, at umupo sa gilid ng kama. Parang dumaan ang buong katawan ko sa isang mahabang bagyo. Nang tuluyang huminto, doon ko lang naramdaman ang ngalay sa tuhod at tigas ng mga balikat ko. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang ultrasound paper. Lukot-lukot na ang mga gilid dahil matagal nakatupi sa bulsa. Pinatag ko ito sa mesa, pinipisil ng banayad ang bawat tupi gamit ang palad ko. Ang image ng ultrasound ay parang isang maliit na tuldok lang, sobrang liit na kung hindi binilugan ng doktor, hindi ko malalaman na nandyan na ang anak ko. Ang isang buhay na kasing laki ng butil ng monggo ang dahilan kung bakit kailangan kong umupo ng tuwid sa kakaibang kwartong ito, hindi magawang umiyak ng malakas, at hindi hayaan ang sarili kong gumuho. Sa unang gabi palayo sa bahay, akala ko hindi ako makakatulog, pero nakatulog ako. Bago mag-umaga, nagising ako dahil nangangasim ang sikmura ko. Automatikong napahawak ang kamay ko sa tiyan ng napakagaan. Okay lang yan. Bumulong ako. Hindi ko alam kung kinakausap ko ang anak ko o ang sarili ko. Nandito si Mama. Ang sumunod na 3 araw ay lumipas na parang isang puwang sa gitna ng dalawang maingay na dalampasigan. Sa umaga, bumababa ako sa kanto para bumili ng lugaw o pandesal na may itlog. Mabilis akong natandaan ng tindera. Tuwing nakikita niya ako, tatanungin niya, "Walang sibuyas, di ba ma'am?" Tatango ako, magbabayad, at iuuwi ang pagkain sa kwarto. Sa hapon kapag hindi na masyadong mainit, naglalakad-lakad ako. May mga matatandang nagzumba, mga batang nakasakay sa bisikleta, mga nagtitinda ng prutas na nakayuko sa gilid. Patuloy ang takbo ng buhay. Walang pakialam kung may isang babaeng nag-iwan ng susi sa ibabaw ng shoe rack. Sa ika-4 na araw, binuhay ko ang phone ko. Wala pang 10 segundo. Sunod-sunod na itong nag-vibrate. Mga missed calls ni Mark, ng biyanan ko, ng ilang unknown numbers, at mga text. Inilapag ko ang phone sa lamesa at pinanood itong mag-vibrate na parang isang gutom na hayop. Unang nag-text si Mark. "Nasaan ka? Huwag ka nang isip bata, umuwi ka na." Sabi ko naman sa'yo, magpapaliwanag ako tungkol sa nangyari sa ospital. Sinundan iyon ng isang mas mahabang text na ipinadala noong tos ng madaling araw. "Maya, sobrang galit si Mama. Huwag mo namang palakihin pa ito. Kapapanganak lang ni Nina, mahina siya. Pag-usapan natin ito ng maayos." Huminto ako pagkabasa ko ng kapapanganak lang ni Nina. Umuulan sa labas ng bintana. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa salamin. Humahaba at nadedeporma ang ilaw mula sa poste ng kalsada. Sa loob ng maliit na kwarto, ang ultrasound paper ko ay nasa ilalim ng notebook, tahimik na para bang hindi kailanman nag-exist. Nasa ibaba naman ang voice message ng biyenan ko. Pinindot ko para i-play. Umalingaw-ngaw ang panginginig ng boses niya. Ang parehong pamilyar na boses tuwing gusto niya akong pasunurin. "Maya, tapos ka na ba sa paglalayas mo? Hindi kulang sa problema ang pamilyang ito
Para mag-inarte ka pa diyan. Busy si Mark sa pag-aalaga ng nanganak. Bilang asawa, dapat matuto kang lumugar. Kung wala kang maitutulong, huwag ka na lang gumawa ng gulo. Tanghali nang tumawag si Ate Hazel. Ang pangalan niya na lumabas sa screen ay nagpatigil sa akin ng ilang segundo bago ko sinagot. Siya ang anak ng tita ko. Mas matanda sa akin ng 6 na taon. Prangka pero tunay akong mahal. Noong araw ng kasal namin ni Mark, palihim niya akong hinila sa isang gilid at pinagbilinan. Maging mabuti kang asawa, pero huwag mong hayaang tapakan kanila. Tumawa lang ako noon. Ngayon ko na-realize na tinapakan ko ang payong iyon ng halos 4 na taon. Sa kabilang linya, dinig ang ihip ng hangin at busina ng sasakyan. Mabilis magsalita si Ate Hazel. Maya, nasaan ka ba? Safe ka ba dyan? Okay lang ako ate. Naglakad ako papunta sa bintana. Bahagyang hinawi ang kurtina. Alam mo na siguro kung ano nangyari, no? Kalahati pa lang ang alam ko pero nanggagalaiti na ako. Hininaan ni Ate Hazel ang boses niya. Marahil ay naghahanap ng mas tahimik na lugar. Ngayon, may salo-salo sa bahay ni Tita Carmen para daw i-welcome ang apo nilang lalaki. Pero kung ano-ano ang sinasabi niya tungkol sa'yo sa harap ng maraming tao. Ang sakit sa tenga. Sumayad ng bahagya ang baso ng tubig sa kamay ko sa bintana. Ano pong sinabi niya? Tumahimik si Ate Hazel. Sa pagtahimik na iyon, alam kong hindi magandang pakinggan ang sagot. Sabi niya, mapalad ang pamilya na nagkaroon ng apong lalaki, hindi tulad ng manugang na ilang taon na, pero tahimik pa rin ang tiyan. Tapos sumagot pa yung mga tita ni Mark na kung hindi raw kayang manganak ng babae, matuto siyang lumugar at huwag agawin ang pwesto ng iba. Lalo pang lumakas ang ulan sa labas ng bintana. Isang motor ang dumaan sa paddle at tumalsik ang tubig. Tiningnan ko ang tubig na dumadaloy sa salamin, biglang nanuyo ang lalamunan ko. Pagpapatuloy ni Ate Hazel, pilit na kinokontrol ang galit. Wala ako roon. Ipinadala lang ni Tita Lan yung picture ng GC ng pamilya nila sa akin, kaya ako nalaman. May picture din yung bata at si Nina na nakaupo sa sala ni na Mark. Si Tita Carmen nasa tabi niya. Abot tenga ang ngiti na parang nakakuha ng ginto. Kinikilabutan ako sa kanila. Nag-vibrate ang phone. Ipinadala ni Ate Hazel ang picture sa messenger, binuksan ko. Bukas ang ilaw sa sala ni na Mama Carmen. Ang dining table ay puno ng pansit, lechon kawali, at fried chicken, may isang malaking vase pa ng bulaklak sa tabi ng TV. Nakaupo si Nina sa gitna ng sofa, may manipis na shawl, at nakatali ang buhok. Sa mga braso niya ay ang batang nakabalot sa asul na kumot. Nakaupo sa tabi niya si Mark, hindi nakangiti pero nakatitig sa bata. Nakatayo sa likod ni Nina si Mama Carmen. Nakapatong ang kamay sa balikat ni Nina, napakasaya ng mukha. Isang close-up shot ang ipinadala. Sa ibabaw ng coffee table nila ay may isang maliit na cake na may nakasulat na chocolate icing. Welcome grandson of Chua family. Zoom ko ang picture. Sa bandang kanan, ang pink na shawl na dati ay nakakalat sa sofa ko ay nakapatong ngayon sa balikat ni Nina. Ganoon din ang shawl, ganoon din ang pabango. Ang lahat ng bagay sa buhay ko, kahit hindi nila aminin, ay kaya nang magsalita para sa sarili nila. Maya, nakikinig ka pa ba? Tawag ni Ate Hazel. Opo, sagot ko. Huwag mo nang basahin ang GC ng family nila, kung isali ka man nila. Napaka-toxic ng mga taong yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang uuwi ngayon. Kung kailangan mo ko, pupuntahan kita. Humila ako ng upuan at umupo. Inilapag ang baso ng tubig sa mesa at sinabing, ayoko rin pong may makaalam kung nasaan ako. Tumahimik ang kabilang linya. Alam kong nalungkot si Ate Hazel sa sinabi kong iyon, pero kailangan kong sabihin. Kapag kakaunti ang nakakaalam kung nasaan ako, mas tahimik ako. Hindi dahil natatakot akong hanapin ako ni Mark, kundi dahil hindi pa ako handang hatakin pabalik ng kahit sino sa lumang gulo. Ang isang taong 6 na linggong buntis ay hindi dapat tumayo sa gitna ng sala ng mga in-laws niya para patunayan na nasasaktan din siya. Huminga ng malalim si Ate Hazel. Kung ganoon, siguraduhin mo lang na nakakakain ka ng maayos. May pera ka ba? Pagta-transfer kita. May pera ako. Tiningnan ko ang maletang nasa tabi ng pader. Dala ko po ang mga IDs ko at cards ko. Maya? Lumambot ang boses ni Ate Hazel. May tinatago ka sa akin, no? Nakapatong ang kamay ko sa tiyan ko. Sa ilalim ng manipis kong damit ay may isang napakaliit na katahimikan, mas maliit pa sa hinanakit na kumakalat sa dibdib ko. Mayroon po,
Pero sasabihin ko sa inyo kapag okay na ako. Hindi na nagpumilit si Ate Hazel. Sinabi lang niya na, sige, basta alagaan mo sarili mo. Huwag mong kakalimutan na may pamilya ka rin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa walang kwentang pamilyang yan. Matapos kong ibaba ang tawag, matagal akong nakaupo sa mesa. Humahampas ang ulan sa bintana, mas madilim ang kwarto kaysa noong umaga. Naka-on ang TV sa dingding. Lumang pelikula ang pinapalabas, pero nakamute. Umiiyak ang karakter sa screen ng tahimik. Tiningnan ko sila at biglang natawa. Kapag pala nakamute, ang mga malungkot na eksena ay nagmimistulang katawa-tawa at OA. Nag-vibrate ulit ang phone. Isang unknown number na nagpadala ng text message. Ma'am Maya, ako po si Manang Rosa. Hindi ko po alam kung dapat ko ba itong i-text sa inyo, pero kanina po, sinabi ni Ma'am Carmen na kung hindi raw po kayo uuwi, gagamitin na lang daw po ni Ma'am Nina ang lahat ng gamit nyo sa bahay. Sinabi pa niya na kung hindi nyo kaya, matuto na kayong umalis. Naiinis po ako kaya sinabi ko sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi. 2 beses kong binasa ang text na iyon. Malamang matagal na nag-alangan si Manang Rosa bago iyon isend. Isang kasambahay ang nakakaalam kung ano ang sobra-sobra na. Pero ang taong minsang tinawag akong manugang hindi. Nag-reply ako. Salamat po Manang. Huwag na po kayong makialam dito. Kung may magtanong, sabihin niyo po hindi niyo alam. Sa ebidensya folder, nadagdagan ng isang panibagong screenshot. Nang tumila na ang ulan sa hapon, nagsuot ako ng jacket para bumaba at bumili ng lugaw at ilang prutas. Tiningnan ako ni ate na nagtitinda at tinanong, "Kagagaling mo lang ba sa sakit, ma'am?" "Sobrang putla mo. Medyo masama lang po pakiramdam ko." Binigyan niya ako ng extra half bowl ng lugaw ng walang bayad. "Kainin mo yan habang mainit pa para uminit ang tiyan mo." Ang ordinaryong linya ng isang estranghero ay nagpaiyak sa akin. Yumuko ako para magbayad, binitbit ang lugaw pabalik sa hotel. Ang lumang elevator ay mabagal, amoy floor wax, at sigarilyo ng kung sinong sumakay kanina. Pagbukas ng pinto sa 4th floor, nag-text ulit ang phone. "Mark, nasa bahay ka ba ni Ate Hazel? Susunduin kita." "Maya, alam kong galit ka, pero hindi ganito ang totoong nangyari tulad ng iniisip mo." Tumayo ako sa gitna ng hallway at tiningnan ang linyang hindi ganito ang totoong nangyari ng ilang sandali. Sa ospital, tinawag mong asawa ang ibang tao. Sa bahay, ang tsinelas niya ay nasa mismong pwesto ng tsinelas ko. Sa sala ng mama mo, buhat ng iba ang batang tinatawag na apo ng pamilya Chua. Kung lahat ng ito ay hindi pa rin tulad ng iniisip ko, siguro ang gusto niyang mangyari ay huwag na lang akong mag-isip pa. Binuksan ko ang chat, nag-type ng ilang linya at binura. Nag-type ulit at binura. Sa huli, hindi ako sumagot. Ang pananahimik minsan ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ayaw mo na lang magbigay ng salita na babaluktutin lang ng iba. Kinagabihan, matapos kainin ang kalahating mangkok ng lugaw, binuksan ko ang laptop ko. Luma na ang laptop. Ang ilang keys sa keyboard ay makinis na dahil sa tagal ng gamit. Maraming unread work emails sa personal inbox ko. Nalaktawan ko lahat at hinanap ang address ni Ken. Si Ken ay legal assistant ng Lopez Group, ang taong madalas magpadala sa akin ng mga dokumento na dapat pirmahan tuwing may joint venture ang Lopez Group at Chua Enterprises. Hindi kami close, pero maingat siya sa trabaho. Tuwing may tinatanong ako tungkol sa kontrata, malinaw siyang nagpapaliwanag imbes na tawanan lang ito, gaya ng ginagawa ni Mark. Ang subject line ng email ay lumabas sa puting box. Review of guarantee documents and co-control transactions with Chua Enterprises. Nakapatong ang mga kamay ko sa keyboard. Patuloy ang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana, mas mahina na kaysa kaninang tanghali pero walang tigil. Sa tabi ng laptop, ang ultrasound paper ay nakaipit sa notebook. Tiningnan ko ito ng 1 segundo bago nagsimulang mag-type. "Hi Ken, gusto ko sanang i-review ulit ang lahat ng guarantee documents at joint venture contracts sa pagitan ng Lopez Group at Chua Enterprises, lalo na ang mga accounts na nangangailangan ng co-signature ko. Paki-set up ito as soon as possible." Huminto ang daliri ko sa huling linya. Binasa ko ulit. Pinalitan ko ang salitang gusto ng kailangan. Pagkatapos ay pinindot ko ang send. Lumabas ang notification na sent na ang email. Isang gawain ang natapos. Doon sa bahay ng pamilya Chua, marahil ay nagtutoast sila para sa kapanganakan ng kanilang apo. Marahil ay iniisip ni Mark na nagtatago lang ako sa kung saan para hintayin siyang hanapin ako.
Marahil ay kinukwento pa rin ni Mama Carmen sa mga kamag-anak na hindi ako marunong manganak, walang silbi, at hindi karapat-dapat maging manugang. Ngunit ako, sa kwartong hindi man lang aabot sa 20 square meters, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli kong binuksan ang bahagi ng aking buhay na ako mismo ang nagtago. Kinabukasan ng umaga, nag-reply si Ken sa email bandang 7:12. Noted, Maya. Pumili ka ng tahimik na lugar. Dadalhin ko ang mga kopya ng documents. May ilang transactions na nakita kong red flags noon. Pero dahil hindi mo naman ipina-review, hindi ako nakialam. Binasa ko ng paulit-ulit ang huling linya. Hindi nag-umpisa ang lahat sa pink na tsinelas o sa hallway ng ospital. May mga bitak nang nakatago sa pader. Naging abala lang ako sa paglampaso ng sahig, pagluluto ng pagkain, at pagkumbinsi sa sarili ko na lahat ng pamilya ay may pinagdadaanang hirap kaya hindi ko iyon tiningnan. Ang tagpuan namin ay sa isang maliit na cafe sa Tomas Morato. May second floor ang cafe, tahimik sa umaga ang mga mesa sa tabi ng bintana. Dumating ako ng 10 minuto na mas maaga, umorder ng orange juice ng walang yelo. Tinanong ako ng staff kung gusto ko ng kape. Umiling ako. Mula nang malaman kong buntis ako, automatikong bumagal ang mga maliliit kong desisyon. Sa ibabaw ng mesa, inihanda ko ang notebook, ballpen, laptop, at fully charged na phone. Ang bag ko ay nasa kabilang upuan, nandoon ang ultrasound paper at personal IDs sa hiwalay na bulsa. Hindi ako nakasuot ng masyadong pansinin na damit, isang manipis na gray na sweater lang at itim na pantalon. Ang mukha ko sa maliit na salamin sa hagdanan ay namumutla pa rin, pero hindi na masyadong maga ang mata ko. Dumating si Ken on time. Naka-light blue siyang polo shirt, may hawak na makapal na brown envelope. Nang makita niya ako, napahinto siya. Siguro napansin niyang iba ang aura ko kaysa sa mga pagkakataong pumipirma ako sa opisina ng Lopez Group, kung saan pinipilit kong panatilihin ang imahe ng isang relax na asawa na walang pakialam sa negosyo. Okay ka lang ba? Tanong ni Ken matapos umupo. Ngumiti ako ng bahagya. Kung okay ako, hindi sana kita papupuntahin dito. Napahinto siya. Dumating ang waiter at inilapag ang orange juice sa harap ko at black coffee sa harap ni Ken. Nang umalis ang waiter, binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga nakaklip na papeles. Sasabihin ko na sa'yo agad para makaprepare ka. Mahina lang ang boses ni Ken. Ang transaksyon sa pagitan ng Lopez Group at Chua Enterprises ay hindi lang basta ordinaryong sales contracts. Sa loob ng 3 taon, ginamit ng Chua Enterprises ang pangalan ng Lopez Group bilang guarantor o ka-joint venture sa hindi bababa sa 4 na projects. May 2 accounts na kailangan ng signature mo. Pero sa totoo lang, ang operations ay kinokontrol ni Mark. Tiningnan ko ang unang set ng papeles. Sa cover page ay nakasulat ang pangalan ng project. Anpuk Project. Supply of Equipment and Renovation of Satellite Clinics. Ang pirma ko ay nasa ilalim ng pahina, katabi ng pirma ni Mark. Sobrang pamilyar ng stroke ng pen. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan noong inuwi ko iyon at nilapag sa dining table habang nagliligpit ako. Sabi niya noon, formality lang ito para kampante ako dahil ang pondo sa guarantee ay galing sa pamilya ko. Ang biyanan ko na nanonood ng TV sa tabi ay tumawa at sinabing, ano ba ang alam ng babae sa negosyo? Kung anong ipapirma ng asawa mo, pirmahan mo na lang. Ang pera na kikitain niyan ay para rin sa bahay na ito. Naghugas ako ng kamay, pinunasan ko, at pumirma ako. May mga pirma palang tahimik sa simula, pero pwedeng maging lubid na ibibigti sa sarili mo. Inabante ni Ken ang isang spreadsheet. Ito ang cash flow ng Anpuk project. Ayon sa contract, ang advances ay dapat gamitin sa medical equipment, materials, renovation, at labor. Pero inilipat ng Chua Enterprises ang isang bahagi sa 3 construction suppliers na wala sa orihinal na listahan at mas mataas ang presyo nila ng 20 hanggang 35% kaysa sa market value. Kanino nakapangalan yung 3 suppliers? Tanong ko. Hindi ko pa makumpirma ng buo, pero isa sa mga companies ay nakapangalan sa pinsan ni Tita Carmen bilang legal representative. Hindi ko pa ginagalaw ang orange juice ko, may isang piraso ng pulp na umiikot ng dahan-dahan. Tiningnan ko ito. Ang sakit sa dibdib ko ay hindi na dahil sa panloloko niya sa akin, kundi dahil naramdaman kong napakabobo ko sa mga bagay na dapat ay naging maingat ako. Alam ba to ni Mark? Tanong ko. Tiningnan ako ni Ken. Bilang CEO ng Chua Enterprises, imposibleng hindi niya alam. Sobrang maikli ng sagot, walang pampalubag loob.
dahil iyon ang totoo. Binuksan ko ang notebook at isinulat ang bawat item. Unpook, 3 suppliers, bloated price, co-controlled account, Lopez guarantee. Lumipat si Ken sa ikalawang folder. Yung Gia Hoa project, ganyan din ang red flags. Bukod pa dyan, may mga fake invoices for consulting fees. Kapag pumasok ang independent auditor, malaking tsansa na hingan sila ng explanation. Paano kung mag-request ako ngayon na i-freeze muna ang lahat ng transactions na kailangan ng pirma ko? Karapatan mo iyon, mabilis na sagot ni Ken. Basta't in writing. Ilagay mo na kailangang i-review ang risk assessment at hindi para magnakaw ng pondo. I-request mo lang sa bangko na i-hold muna ang release ng funds at i-review ang mga guarantees na hindi pa na-execute. Allowed yan sa contract. Ang salitang karapatan mo iyon ang nagpabawas ng bigat sa paghinga ko. Kagabi nang i-email ko si Ken, natatakot pa rin ako na baka nagiging vindictive lang ako, baka mamaya pagsisihan ko at makitang sumobra ako dahil lang nasaktan ako. Pero ang mga numero sa papel ay hindi marunong magselos o masaktan. Nakalatag lang ito para ipakita na hindi lang niya dinala ang ibang babae sa kondo ko, inilagay din niya ang tiwala ko sa panganib nang walang anumang paliwanag. Ayokong galawin ang personal accounts niya. Sabi ko, wala rin akong gagawing labag sa batas. Kung ano ang sa kanya, hayaan mo na. Pero ang konektado sa akin at sa Lopez Group, kailangan itigil. Tumango si Ken. Naiintindihan ko. Gumawa na ako ng 3 draft documents. Isa para sa bangko, isa sa Chua Enterprises, at isa sa independent auditor. Basahin mong maigi bago ka pumirma. Inilabas niya ang 3 papel at inilapag sa harap ko. Puti at itim lang, walang iyakan, walang sumbatan, walang pink na tsinelas. Pero nang makita ko ang mga salitang suspension of co-controlled transactions at request for reconciliation of fund utilization, naiintindihan ko na ito na ang totoong pintuan na maglalabas sa akin mula sa kasal na iyon. Ang paglayas sa bahay ay hindi solusyon. Kapag gustong umalis ng isang babae mula sa lugar na lumamon sa kanya, kailangan niyang bumalik para pulutin ang bawat pirma, bawat account, bawat papel na minaliit niya noon. Hinayaan akong magbasa ni Ken ng tahimik. Sa baba ng cafe, narinig ko ang tunog ng coffee grinder. Sa labas ng bintana, may delivery rider na nakapark sa ilalim ng puno. Nagsa-cellphone habang kumakain ng tinapay. Normal pa rin ang buhay sa labas. Pero sa mesa namin, may mga salita na pwedeng magpamulat kay Mark sa unang pagkakataon na hindi ako nagtago dahil lang nagtatampo ako. Pagdating sa pangatlong dokumento, napahinto ang mga mata ko sa buong pangalan ko, Maya Lopez Chua. Matagal ko nang hindi nakikita ang pangalang iyon sa isang formal na dokumento. Sa bahay ng asawa ko, ako lang si Maya, asawa ni Mark, manugang ni Tita Carmen, ang babaeng walang anak. Ang buong pangalan ko ay lumalabas lang kapag may pinapipirmahan bago ito mabilis na ilipat ni Mark sa susunod na pahina. Pati ako, nakalimutan kong sa likod ng malambing na Maya na nagtitiis, mayroon pa palang taong may karapatang pumirma, magtanong, at humindi. Pipirmahan ko muna yung sa bangko, sabi ko. Iniabot ni Ken ang ballpen. Sigurado ka na? Sigurado. Dumampi ang ballpen sa papel. Ang pamilyar na stroke sa dulo ay hindi nanginginig. Matapos ang unang papel, binasa ko ang pangalawa. Ang letter sa Chua Enterprises ay sobrang formal. Hinihiling na mag-submit sila ng report of explanation, i-hold ang pag-release ng pondo na walang sapat na resibo, at makipagtulungan sa auditor. Walang linya tungkol kay Nina. Walang linya tungkol sa pagtawag ni Mark na asawa niya ang ibang babae. Pero ang mismong pagiging formal nito ang nagpabigat dito. Nang pumirma ako sa pangatlong papel, yung audit request, may inilabas pang isa si Ken na manipis na envelope. Draft ko lang to dahil baka kailanganin mo. Hindi mo kailangang i-file agad. Binuksan ko, draft iyon ng petition for declaration of nullity of marriage, annulment. Tumigil ang mata ko sa linya ng petitioner. Malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Ang pangalan ni Mark ay nasa ibaba. 4 na taon ng kasal na pinagkasya sa ilang pahina ng papel. Division of assets, obligations, at children of the marriage. Nang makita ko ang salitang anak, mabilis kong nilagay ang kamay ko sa tiyan. Parang takot akong makita iyon ni Ken. Hindi siya nagtanong, pero napatingin siya. Siguro, alam ng isang magaling na legal mind kung kailan mananahimik sa mga bahagi ng buhay na hindi pa handang sabihin ng isang tao. Itatago ko muna to. Itiniklop ko ang envelope. Hindi pa i-file.
Tumango si Ken. Kung kailan ka ready, tutulungan kita. Pero may kailangan akong itanong ng prangkahan. Alam ba ni Mark na nagpapahanda ka ng documents? Hindi. Pero kapag naipadala na ito, malalaman niya agad. Pwedeng i-pressure niya ako o sabihing ginagawa ko ito dahil sa personal na issue. Tiningnan ko ang orange juice na hindi na malamig. Gagawin niya yan. Magaling si Mark sa pagbabaliktad ng kwento para siya ang magmukhang biktima. Safe ba yung tinutuluyan mo? Oo. Alam ba ng family mo? Alam ni Ate Hazel na umalis ako pero hindi niya alam kung nasaan ako. Tumahimik ng ilang segundo si Ken. Mabuti. Mula ngayon, lahat ng usapan niyo tungkol sa finances dapat in writing o may witness. Mga pananakot sa text, isave mo. Huwag kayong mag-aaway ng verbal. Ngumiti ako ng bahagya. Sanay na akong gawin yan lately. Pagkasabi ko noon, bumigat ang hangin. Hindi na nagtanong si Ken kung ano na ang mga pinagdaanan ko. May mga pasa na kahit hindi mo ipakita, sapat nang makita kung paano humawak ng phone at mag-save ng messages ang isang tao para maintindihan mo. Tumagal ng halos 2 oras ang meeting namin. Bago umalis, inabot sa akin ni Ken ang brown envelope at isang USB. Nandito ang mga scan copies. Itago mo. Isesend ko ang letters through official channels ngayon. Kung mabilis mag-reply ang bangko, pwedeng suspendido na ang accounts by this afternoon or bukas. Kinuha ko ang USB. Mas malamig ang bakal nito kaysa sa inaasahan ko. Paglabas ng cafe, umaraw matapos ang ilang araw ng ulan. Basa pa ang bangketa. Amoy lupa at kape. Nagtanong si Ken kung gusto ko bang ipag-book ako ng Grab. Umiling ako. Gusto ko maglakad muna. Huwag masyadong matagal. Tumingin siya. Mas seryoso ang boses. Hindi maganda ang kulay mo. Alam ko. Naglalakad ako sa maliit na iskinita. Isang tindera ng mami ang nagbubuhos ng sabaw sa mangkok, umaamoy ang bawang. Mabagal akong naglakad, yakap-yakap ang envelope na parang isang basag na bagay. Hindi dahil fragile ang documents kundi dahil sa kung ano ang epekto nito kapag lumabas na, kung saan marami ang hindi na pwedeng magpanggap. Nagring ang phone. Tumatawag si Mark. Hindi ko sinagot. Namatay at nagring ulit. Sa ikatlong pagkakataon, ni-silent ko na. Dati, ang bawat tawag ni Mark ay nagbibigay sa akin ng inis at pag-asa. Ngayon, para na lang itong pagkatok mula sa isang kwartong nilak ko na. Pag-uwi sa hotel, itinago ko ang USB sa maliit na bulsa ng maleta, inilagay ang document sa drawer, at kinuha ang notebook para isulat ang mga nangyari sa araw na iyon. Ano ang kinain, gamot na ininom, letters na isinend. Nakakatulong ang mga maiikling salitang ito para hindi ako malunod sa kalungkutan. Bandang 3 p.m. Nag-text si Ken na naipadala na niya sa bangko at sa Chua Enterprises. Nag-confirm ang bangko na natanggap nila ang request na i-hold ang disbursements. Ibinaba ko ang phone. Tahimik sa kwarto, ang sinag ng araw ay tumatagos sa kurtina. Mula sa kabilang kwarto, dinig ang tawa ng bata at pagsuway ng nanay. Magtsinelas ka, lalamigin ang paa mo. Yumuko ako at tiningnan ang paa ko. Ang puting medyas ko ay medyo luma na sa sakong, pero malinis. Naalala ko ang pink na tsinelas sa kondo. Naalala ko, pero wala na akong pakialam na itapon pa iyon palabas ng bahay. Ang tsinelas ay makakakuha lang ng pwesto kung ang may-ari ng bahay ay kusang nagbigay. Hindi na ako magbibigay. Nang hapong iyon sa ibang lugar, baka hindi pa alam ni Mark ang matatanggap niyang unang tawag. Pero nai-imagine ko ang opisina nila. Hawak ni Kiko ang phone niya. Mas tensyonado ang boses. Nakaupo siguro si Mark, nakaharap sa progress report ng Anpuk project. Magsasalubong ang kilay niya pagkarinig ng bangko at maiinis pagkarinig ng suspended. At tulad ng inaasahan, bandang 5 p.m, nag-text si Ken. Na-receive na ng Chua Enterprises ang notice. Tumawag si Kiko para i-verify. Sasabihin na raw niya directly kay Mark. Ibinaba ko ang phone at binuksan ang bintana. Ang ingay ng Maynila bago maggabi, mga busina, mga taong nagtatawagan sa kalye, truck ng basura. Ang mga ingay na ito ay bumubuo sa isang totoong buhay, kung saan ang lahat ng kasalanan ay kailangang panagutan ng sino mang gumawa nito. Kinabukasan ng umaga, ika-6 na araw matapos akong umalis ng bahay, nag-text si Mark. Ano ba tong ginagawa mo? Lumabas ang message habang tinatapos ko ang kalahating pandesal na may itlog. Nawalan ng kuryente sa hotel ng 10 minutes, medyo nakulob ang amoy ng kwarto.
Nakaupo ako sa maliit na mesa, sa harap ng baso ng maligamgam na gatas na malamig na. Tiningnan ko ang text at hindi ako sumagot. Ilang sandali lang, tumawag si Mark. Ang unang tawag ay nagring ng buo. Ang pangalawa ay mas maikli. Ang pangatlo ay pinatay din agad. Parang na-realize ng tumatawag na ang pagwawala ay nakakapagod lang kung walang nakikinig sa kabilang linya. Sumunod ang isa pang text. Sabi ng bangko, pinahold mo raw ang disbursement ng Anpuk project. Alam mo ba kung anong problema ang ginagawa mo? Itinaob ko ang phone sa mesa. Mas tuyo ang tinapay kaysa normal. Nginuya ko ng mabagal at nilunok bawat kagat. Sabi ng doktor, bawal lumipas ang gutom, lalo na sa first trimester. Dati, isang simangot lang ni Mark, pwede kong iwan ang pagkain ko para mag-explain. Ngayon, ang pinaka-importanting bagay sa umaga ko ay ubusin ang pagkain ko. Nag-vibrate ulit ang phone. Si Ken, kausap mo ba ako? Tanong niya. May dinig na kaluskos ng papel sa linya niya. Oo, grabe ang reaksyon ng Chua Enterprises. Feeling ni Mark, ginagamit mo ang pamilya para i-pressure ang kumpanya. Sumagot ako in writing. Pinapaalalahanan ko siya na based ito sa guarantee clauses at red flags. Nagtanong ba siya kung nasaan ka? Oo, pero hindi ko sinagot. Tumawag si Kiko sa akin privately. Medyo tense. Parang hindi lang isang project ang may problema. Pumunta ako sa bintana, hinawi ang kurtina. Sa baba, may lola na nakasombrero na nagtitinda ng saging. Inaayos ang mga saging na nangitim dahil sa ulan. Normal pa rin ang syudad. Samantalang sa likod ng mga salamin ng mga opisina, maraming tao ang nagpapanik para takpan ang butas. Ayokong idawit ang mga inosente. Sabi ko, tumahimik si Ken. Ang inosente ay mapoprotektahan ng clear documents. Yung mga guilty lang ang takot sa auditor. Tumama ang salitang iyon sa utak ko. Kinahapunan, nag-text si Manang Rosa. Ma'am Maya, umuwi po si Sir Mark kanina. Nagtanong kung alam ko po kung nasaan kayo. Sinabi ko po ang totoo na pinagbakasyon niyo na ako at hindi ko alam. Mukha po siyang nataranta. Tiningnan ko ang salitang nataranta at nag-reply. Inaway ba niya kayo, Manang? Hindi po. Nagtatanong lang. Pagkakita niyang walang tao, namutla siya. Nag-send si Manang Rosa ng voice message. Pinakinggan ko. May tunog ng jeep sa background. Ma'am Maya, ayoko pong makialam, pero naawa din po ako. Pumasok po si Sir Mark, nung una naiinis pa, tinatawag pangalan niyo. Pagpasok niya ng kwarto, at nakitang bawas ang damit, nakataob ang picture, at andun yung susi sa shoe rack, natulala po siya ng matagal. Nakita ko hawak niya yung note niyo. Nanginginig kamay niya. Tinanggal ko ang earphones. Ang note na iyon ay may 2 linya lang. Napakakalmado ko noong isinulat ko iyon. Walang reklamo, walang sumbat, walang tanong. Siguro kaya siya nanginginig. Ang mga tao ay handa laging sumagot sa iyak at sigaw ng away. Pero kapag maayos na umalis ang isang tao, hindi nila alam kung kanino sila makikipag-away. Nag-text ulit si Manang Rosa. Tinanong po niya ako, kung umiyak daw po ba kayo? Sabi ko hindi ko alam. Pero sabi ko nung tumawag kayo, kalmado ang boses niyo. Napangiti ako ng mapait. Ngayon lang niya naisipang alamin kung umiyak ba ako. Nang gabing iyon, puno ng text ni Mark ang phone ko. Umuwi ka na. Mag-usap tayo. Huwag mong idawit ang kumpanya sa personal na issue. Maya, hindi ko kailanman sinabing iiwan kita. Ang huling linya ang nagpatitig sa akin. Hindi ko kailanman sinabing iiwan kita. Oo nga, hindi niya sinabi. Hinayaan lang niya ang ibang babae, naiwan ng tsinelas sa bahay ko, binuhat sa ospital at tinawag na asawa at nakasama sa party ng apo ng pamilya Chua. May mga taong hindi nakikipaghiwalay dahil gusto nilang upuan ang 2 silya ng sabay. 10:00 p.m. Nag-video call si Ate Hazel. Nireject ko, pinalitan ko ng voice call. Hindi na siya nagtanong bakit. Nagkakagulo na sa bahay ni na Mark. Ipinasa ni Tita Lan yung picture ng GC ng mga kamag-anak nila. Dinilit ni Tita Carmen yung mga pictures ng party ng apo niya. Bakit niya dinilit? Kasi may nakakita raw from Mark's company na ipinadala iyon sa labas. Pati yung pagka-freeze ng account, kumalat na sa kamag-anak. Iniiba ngayon ni Tita Carmen ang kwento dahil daw yan sa pagwawala mo. Hinila ko ang kumot, medyo malamig sa hotel. Ate, wag mo na silang patulan. Alam ko, pero nanggigil ako eh.
Ako din po. Mahina akong sabi. Pero ayoko nang magsayang ng energy. Tumahimik ang kabilang linya. Ang laki ng ipinagbago mo. Paano po? Tiningnan ko ang mga kamay ko. Payat pa rin. Walang kuko. May maliit na sugat sa gitna dahil sa zipper ng maleta. Wala naman akong nabago. Feeling ko lang may isang lumang balat na natuklap. Baka sariwa pa sa ilalim, pero at least, akin na talaga. Kinabukasan, nakipagkita sa akin si Ken sa opisina ng isang law firm partner para mag-sign ng additional documents. Bumaba ako ng taxi at naglakad ng konti. Sa lobby, amoy floor wax at printed paper. Pinakita ni Ken ang feedback ng bangko. Ang funds ng Anpuk at Giahoa project ay suspendido na. Binigyan ng 7 working days ang Chua Enterprises para mag-submit ng proof of transactions. 4 na beses na tumawag si Mark, sabi ni Ken. Hindi ko sinasagot ang personal calls. Sa official email ko lang siya kinakausap. Anong sinabi niya? Gaya ng dati. Sabi niya makaaapekto raw sa progress ang suspension, baka ma-penalize ang Chua Enterprises. Pinapapirma niya agad sa'yo ang release. Binasa ko ang email. Ibang-iba ang tone ng sulat ni Mark, formal at professional. Pero sa ilalim nito, same old Mark. Kung kailangan niya, dapat pirmahan ko. Huwag kang pumirma, sabi ko. Kapag tapos na ang audit, doon na lang. Tumango si Ken. Biglang umilaw ang phone niya, napakunot ang noo niya. Nag-send si Kiko ng leaked internal email. May nag-send daw ng anonymous email sa buong board of directors ng Chua Enterprises. Binuksan ni Ken ang laptop. Isang image file ang lumabas. List of invoices, suppliers, amounts, approval dates. Sa last column nandoon ang e-signature ni Mark at may red notes. Steel price 32% above market. Equipment paid but not delivered. Supplier registered to relative. Tahimik sa kwarto, dinig ang orasan sa pader. Finorward sa akin ni Kiko dahil takot siyang madamay, sabi ni Ken. Sabi niya, mismong si Mark na receive rin yan. Tiningnan ko ang signature ni Mark. Pirma iyon ng isang taong confident na palaging may sasalo sa gulo niya. Iisipin ni Mark na ako ang nag-send. Sabi ko, maaari, pero hindi mahalaga kung sino nag-send, kundi kung totoo ba iyan. Mula ngayon, hindi na ito usapang mag-asawa. Ang linyang iyon ay naging tuldok sa lahat ng kasinungalingan. Nang lumabas ako ng law firm, kakatila lang ng ulan. Sunod-sunod ang tawag ni Mark at text. Nasaan ka? Ikaw ba ang nag-send ng anonymous email? Maya, gusto mo bang sirain ang kumpanya ko? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. Huminto ako sa bangketa. Para sa pamilya natin? Ang bahay na iyon ay binigyan mo ng pwesto para sa ibang babae. Ang bahay na iyon ay ginamit ng mama mo para mag-celebrate ng apong hindi akin. Tiningnan ko ang screen at nag-reply ng isa. Para sa legal matters, mag-email ka in writing. Yun lang, walang sumbat, walang paliwanag. Lumabas ang scene. Matagal na hindi siya nag-reply. Pumunta ako ng pharmacy para bumili ng folic acid. Tinanong ako ng pharmacist kung anong brand, pinili ko ang nireseta. Nang magbayad ako, tiningnan ko ang salamin sa counter. Ang babaeng nasa salamin ay may namumulang mata, pero tuwid ang likod. Kinagabihan, finorward ni Ken ang email ni Kiko. Sabi ni Kiko, naghahanap na si Mark ng IT para i-trace ang sender, pero may emergency board meeting bukas. Sinara ko ang laptop. Tahimik na sa hotel. Kinabukasan ng umaga, si Kiko nag-update kay Ken. May crisis meeting ang Chua Enterprises. Suspended ang joint venture, hinihingian ng bangko ng documents. Nagwawala si Sir Mark. Binabasa ko iyon habang nakaupo sa waiting area ng OB-GYN. Sa ospital, may mga asawang matiyagang nagbubukas ng gatas para sa buntis. Tiningnan ko lang sila. Tinawag ang number ko. Nakita sa ultrasound ang isang tuldok na mas maliit pa sa kuko. Heartbeat at ultrasound. Bumalik ka in 2 weeks, sabi ng doktor. May kasama ka bang asawa? Umiling ako. Wala po. Mag-isa lang. Tiningnan ako ng OB, marahil madami na siyang nakitang ganito. Dapat ingat ka. Kapag may spotting or sumakit puson, ER agad. Paglabas ko ng clinic, nag-text si Ken. Tapos ka na ba magpa-check up? May bagong balita. Kailangan mo munang maupo bago mo basahin. Humanap ako ng tahimik na sulok malapit sa vending machine. Binuksan ko ang picture ng text ni Kiko na sinend ni Ken. Ken, di ako pwede matagal sa phone.
Hinahanap ni Sir Mark si Nina. Dati kasi nagmamayabang si Nina na may connections siya at pwedeng makahiram ng malaking funds. Pero nang tawagan ni Sir Mark, nagkaaway sila. Hindi ako nagulat nang magdala ng gamit si Nina sa bahay ko. Alam kong hindi lang pag-ibig ang kailangan niya. Ang kabit na gustong manatili, humahanap ng pwesto para makuha ang lahat. Kinahapunan, tumawag si Ken. Pumunta daw si Mark sa bahay ni Tita Carmen, nandoon si Nina kasi nagpapagaling. Akala niya mahihiraman niya ng pera si Nina. Doon sumabog ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kama. Sumabog na ano? Hindi kay Mark yung bata. Wala akong nasabi. May dumaan sa hallway hila ang maleta. Tunog na parang gabing umalis ako ng kondo. DNA test ba? Tanong ko. Oo, mukhang handa na si Nina. O at least may proof of paternity sa ibang lalaki. Tumawag daw si Mark at nawalan ng kontrol. Tumahimik kami pareho. Naalala ko yung picture ng welcome grandson. Naalala ko ang ngiti ng mama niya. Ang batang ginamit nila para ipahiya ako. Okay ka lang, Maya? Tanong ni Ken. Okay lang. Napangiti ako ng mapait. Ang pamilyang gumamit ng bata para insultuhin ako ay nakakuha ng batang hindi pala nila kadugo. Habang ang tunay na dugong tsuwa ay nasa tiyan ko, na hindi nila tinanong kailanman. Kinagabihan, si Ate Hazel naman ang tumawag. Alam mo na? Opo. Kumalat na sa subdivision ni na Tita Carmen. Dala na ni Nina ang bata at ang maleta niya. Susugod pa sana si Tita Carmen pero nagkatinginan na lang sila. Si Mark, tulala. Gusto ko sanang tumawa pero naaawa ako sa bata, sabi ni Ate Hazel. Wala pong kasalanan ng bata, sabi ko. Kasalanan ng matatanda. Nag-send pa si Kiko ng details. Pag-uwi ni Mark sa bahay ng mama niya, desperado na humingi ng tulong pinansyal kay Nina. Sabi ni Nina, sinabi ko lang yon, nung may pera ka pa. Naniwala ka naman? Nagalit si Mama Carmen. Inalagaan kita mula nung buntis ka. Sumagot si Nina. Inalagaan niyo ako? O ang apo niyo? Tapos doon nilabas ni Nina ang DNA test. Zero probability of paternity kay Mark. Ang totoong tatay ay isang Mr. Vargas, ang sugar daddy niya noon bago kumapit kay Mark. Tumawag si Mark kay Mr. Vargas pero blacklisted siya. Umalis si Nina at sinabing huwag na siyang hanapin dahil wala na rin silang pera. Hinimatay si Mama Carmen. Isinugod ni Mark ang mama niya sa ospital. Bukas, may emergency meeting ang bangko, Chua Enterprises, at ang Lopez Group. Kinabukasan ng umaga, nagring ang phone. Si Ate Hazel, Maya, nasa hotel ka ba? Yung biyenan mo gumagawa na naman ng eksena. Kakagising lang sa ospital, nagpilit pumunta sa mall para mag-shopping. Bumangon ako. Nagulat. Ha? Alam mo naman yan. Kapag nawawalan ng mukha, naghahanap ng paraan para patunayan na hindi siya talo. Pinatay ko ang tawag. Bumili ng lugaw. Pag-akyat ko, may sinend na link si Ate Hazel. Video sa isang luxury boutique sa Greenbelt. Sa video, nandoon si Mama Carmen, bihis na bihis, may makeup. Katabi si Mark na gusot ang damit. Pilit hinihila ang mama niya. Rinig ang boses ng sales lady. Ma'am, pasensya na po. Decline po ang card. Kinuha ni Mama Carmen ang card. Sira ang makina niyo. Alam niyo ba kung sino ako? Nakita sa video ang bag na worth 80,000 pesos. Sumigaw si Mama Carmen na tawagin ang manager. Nagbulungan ang mga tao. Di ba nanayan ng CEO ng Chua Enterprises na palugi na? Nang marinig iyon ni Mama Carmen, namutla siya. Pilit siyang inilayo ni Mark. Nasaan na ang pera ko? Bakit blocked ang card ko? Pinatay ko ang video. Dati, tuwing kasama ko siya, ako ang bitbit ng mga bag niya habang ipinagmamalaki niya sa sales lady. Ngayon, naghahanap siya ng pera na galing din naman sa joint venture namin na pinasara ko. Blocked na ng bangko ang mga supplementary cards niya. Hapon, tumawag si Mark. Hindi ko sinagot. Nag-text. Masaya ka na? Hindi ako nag-reply. Hindi ito ang gusto kong saya. Gusto ko ng asawa na sasamahan ako sa check-up, bahay na walang tsinelas ng kabit. Pero dahil hinanap niya, hinarap ko. Gabi, pumunta si Ate Hazel sa baba ng hotel, may dalang chicken tinola. Kainin mo to. Niyakap niya ako. Wala kang pagsisihan. Kinabukasan ng umaga, ipinadala ni Ken ang official invitation sa board meeting. Sa ilalim ng papel, Maya Lopez Chua, Authorized Representative of Lopez Group.
Hindi ang Maya na utos-utusan ng biyenan. Nag-text si Mark pagkabasa ng email. Anong Maya Lopez Chua? Anong karapatan mong umattend ng board meeting? Nag-reply ako. Magkita tayo bukas. Umakyat si Ken sa hotel, bitbit ang 3 folder. 1 authority as representative, 2 bank suspension, audits, 3 personal evidence DNA, text ng biyenan, pink slippers photo, resibo ng baby clothes, annulment draft. Dumating ang araw ng meeting. Suot ko ang simpleng puting blusa at itim na slacks. Pagpasok ko sa boardroom ng Chua Enterprises, tahimik ang lahat. Nakaupo sa dulo si Mark, gusot pa rin. Si Mama Carmen, namumutla at may scarf. Pumasok kami ni Ken at ng auditor. Umupo ako sa tapat ni Mark. Maya, mag-explain ka, utos ni Mark. Nandito ako bilang representative ng Lopez Group. Kalmado kong sabi. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Mama Carmen. Traidor kang manugang, sumingit si Ken. Ma'am, keep it professional. Wala kang pakialam. Kakausapin ko ang manugang ko. Ma'am Carmen, malamig kong sabi. Tawagin niyo akong representative ng Lopez Group. Kung gusto niyo ng usapang manugang, ipapadala ko sa inyo ang annulment papers ko pagkatapos nito. Natigilan silang lahat. Inilatag ni Ken ang mga ebidensya ng corruption at ghost suppliers na nakapangalan sa pinsan ni Mama Carmen. Namutla sila. Tinanong ng bangko si Mark tungkol sa missing funds. Tumingin sa akin si Mark. Kailangan ba umabot sa ganito, Maya? Kung nasaan ang papeles, nandoon ang responsibilidad, sagot ko. Nagsiselos ka lang kasi kay Nina, sigaw ni Mama Carmen. Kasi hindi ka makapanganak. Inilabas ko ang pangatlong folder. Inilatag ko sa mesa ang picture ng welcome grandson, voice message text, resibo ng baby, at picture ng pink na tsinelas. Ang issue kay Nina ay ground for annulment. Hindi ko kailangan ng kumpanya para maghiganti. May sapat akong ebidensya para ibasura ang kasal ko. Tiningnan ko si Mama Carmen. Sabi niyo dati, kung hindi ako makapanganak, lumugar ako. Pero kayo, gumamit ng bata para insultuhin ako. Bata na hindi niyo naman kadugo. Natahimik ang buong kwarto. Naiyak sa kahihiyan si Mama Carmen. Binasa ni Mark ang annulment draft. Maya, sorry. Bigyan mo ako ng chance. Maaga man ang sorry. Walang kwenta. Huli pa kaya, tumayo ako. Wala na akong tiwala. Pinirmahan namin ni Mark ang board resolution. Paglabas ko ng pinto, nandoon ang araw. Tumawag ang ospital, Ma'am Maya. Normal po ang blood test nyo. Alagaan nyo po si baby. Napahawak ako sa tiyan ko. Nang araw na ibinaba ng korte ang desisyon sa annulment petition ko, umulan sandali bago umaraw. Kasama ko si Ate Hazel at si Ken. Dumating si Mark, payat na aprubahan na ang division of assets. Hindi ko idineklara ang bata. Nananatili itong sikreto namin. Paglabas ng hearing, inabot ni Mark ang maliit na red velvet box. Yung wedding ring ko. Ibigay mo sa abogado ko. Sabi ko, walang emosyon. Hindi na siya nagpilit. Niyakap ako ni Ate Hazel sa labas. Tapos na. Bumagsak ang Chua Enterprises. Wala silang makuhang funds. Bumalik si Nina sa probinsya. Si Mama Carmen, nagtago na sa hiya. Bumalik ako sa Lopez Group, namuhay ng tahimik. Sa ika, 12-week ng check-up ko, narinig ko ang heartbeat ng baby ko. Parang tunog ng kabayo na mabilis na tumatakbo. Naiyak si Ate Hazel. Ang lakas ng tibok, sabi ng doktor. Paglabas ng ospital, may text galing sa unknown number. Maya, buntis ka ba? Akin ba iyan? Dinelete ko ang text at binlock. Ano gusto mong kainin? Tanong ni Ate Hazel. Lapas batchoy po. Nakangiti kong sagot. Sa paghigop ko ng mainit na sabaw ng batchoy, tiningnan ko ang kalsada. Nawala man sa akin ang isang maling bahay, nabawi ko ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. May mga pag-alis na tahimik, pero ito ang pinakamagandang paraan para isalba ng isang babae ang kanyang dignidad. Sa isang kasal, ang pinakanakakatakot ay hindi ang panloloko, kundi kapag ginamit ng pamilya ang asawa para saktan ang sarili nitong damdamin. Hindi pinili ni Maya na lumaban gamit ang sigaw, kundi gamit ang matibay na ebidensya, talino, at habag para sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Ang karma minsan ay hindi dumarating na parang kidlat, kundi sa mga pirma, resibo, at maling desisyon ng mga tao. Kung mangyari ito sa inyo, paano nyo ito haharapin? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, i-like, at mag-subscribe sa channel para makarinig ng higit pang makabuluhang totoong kwento sa buhay.